Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangalagaan ang kalusugan ng ating mga nakatatanda. Marami sa aking mga pasyente at marahil kasama na kayo ang madalas na dumaraing sa isang problemang pamilyar sa marami ang pamumulikat ng binti, lalo na sa kalaliman ng gabi. Nagigising ba kayo sa gabi na tila nakakandado sa sakit ang inyong mga binti? Hindi po kayo nag-iisa. Ito ay isang karaniwang karanasan na nagdudulot hindi lamang ng sakit, kundi pati na rin ng pagkapagod at pag-aalala. Ngunit paano kung ang tunay na lunas ay wala sa inyong kabinet ng gamot, kundi nasa inyong plato? Paano kung sasabihin ko sa inyo na may mga simple at masasarap na pagkain na natural na makapagpapakalma sa inyong mga kalamnan, makapagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo at tutulong sa inyong matulog ng mahimbing at walang pulikat? Sa araw na ito, ibubunyag natin ang 10 pagkain na subok na ng siyensya na makatutulong upang maiwasan ang pamumulikat at mapanatiling mas malakas, mas malusog, at mas magaan ang pagkilos ng inyong mga binti. Walang kailangang reseta. Ang ilan sa mga pagkaing ito ay maaaring nasa inyong kusina na habang ang iba naman ay maaaring ikagulat ninyo. Ang paglalakbay natin tungo sa malusog na pagtanda ay nagsisimula ngayon, dito mismo sa ating kaalaman tungkol sa pagkain. 1. Saging. Unahin natin ang isang prutas na kilalang-kilala ng lahat, ang saging. Bakit itinuturing ang saging na pangunahing pagkain para maiwasan ang pamumulikat sa mga nakatatanda? Ang saging ay madalas tawaging natural na tableta ng electrolytes sa isang magandang dahilan. Mayaman ito sa potassium, isang napakahalagang mineral na tumutulong sa pagkontrol ng pag-urong ng kalamnan, muscle contraction, at sa pagpapadala ng signal ng mga ugat, nerve signals. Ang mababang antas ng potassium sa katawan ay isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng masakit na pamumulikat ng binti, lalo na sa gabi. Para sa ating mga senior na ang muscle mass at hydration levels ay natural na nababawasan habang nagkakaedad, ang saging ay isang madali at maginhawang paraan upang maibalik ang balanseng ito. Paano eksaktong nakakatulong ang potassium para mabawasan ang pamumulikat? Kapag bumaba ang antas ng potassium, ang ating mga kalamnan ay nagiging sobrang sensitibo sa mga utos mula sa ating mga ugat. Ito ang nagiging sanhi ng hindi voluntaryong pag-urong o pag-igting. Ito ang tinatawag nating pulikat. Ang potassium kasama ng sodium at magnesium ay nagtutulungan upang mapanatiling kalmado at masunurin ang mga hibla ng kalamnan, muscle fibers, sa halip na maging magulo at manigas. Ang isang katamtamang laking saging tulad ng isang lakatan ay naglalaman ng humigit kumulang 400 milana ng potassium na malaki na ang maitutulong para mapanatili ang malusog na paggana ng kalamnan. Pare-pareho ba ang lahat ng saging sa nilalamang potassium at benepisyo? Hindi po eksakto. Ang mga mas malalaki o mas hinog na saging ay karaniwang may mas mataas na nilalaman ng asukal. Samantala ang mas maliliit o medyo luntian pang saging ay nagtataglay ng mas maraming resistant starch at mas mabagal matunaw sa tiyan na mainam para makontrol ang blood sugar.
Kung kayo ay may diabetes o nagbabantay sa inyong kinakaing carbohydrates, mas mainam na piliin ang maliliit ngunit siksik na saging. Nagbibigay pa rin ito ng potassium na kailangan ninyo nang hindi gaanong nagpapataas ng inyong blood sugar. Nakatutulong ba ang saging sa parehong pulikat ng kalamnan at pananakit ng ugat? Opo. Bagamat ang pangunahing papel ng potassium ay suportahan ang pag-urong ng kalamnan, ang saging ay mayroon ding katamtamang dami ng bitamina B6 na mahalaga para sa maayos na paggana ng ating mga ugat. Ito ay lalong nakakatulong sa mga senior na nakararanas ng pangingilig, tingling banayad na neuropathy o restless legs syndrome kasabay ng pamumulikat. Ano ang pinakamainam na paraan para sa mga senior na isama ang saging sa kanilang pang-araw-araw na pagkain? Ang saging ay maraming gamit at madaling tunawin, kaya perpekto ito para sa almusal o merienda sa umaga. Hiwain ito at ihalo sa oatmeal blend sa isang smoothie kasama ng espinaka at Greek yogurt o ipares sa isang dakok ng mani para sa isang kombinasyong palakaibigan sa kalamnan, potassium, protina at magnesium. Mayroon bang anumang panganib sa pagkain ng saging para sa pag-iwas sa pulikat? Para sa karamihan ng mga tao, ang saging ay ligtas at kapaki-pakinabang. Gayunpaman ang mga senior na may malalang sakit sa bato, chronic kidney disease, o napakataas na blood sugar ay dapat mag-ingat. Ang sobrang potassium o natural na asukal ay maaaring magdulot ng komplikasyon. Kung ito ang inyong kaso, ang abokado o mga madahong gulay ay mahusay na alternatibong mapagkukunan ng potassium. Tuwa, abokado. Ngayon pag-usapan natin ang abokado. Ano ang nagpapangyari sa abokado na mas mabisa pa kaysa sa saging pagdating sa pag-iwas sa pulikat? Habang ang saging ay laging bukambibig para sa potassium tahimik, na hinihigitan ito ng abokado sa nilalaman ng potassium at magnesium, dalawang mineral na kritikal para sa paggana ng kalamnan. Sa katunayan, ang isang abokado ay naglalaman ng mas maraming potassium kaysa sa isang saging, kasama pa ang mga healthy fats na sumusuporta sa kalusugan ng ugat at nagpapababa ng pamamaga. Hindi lang ito isang prutas. Ito ay isang buong sistema ng suporta para sa katawan na nakabalot sa berdeng balat. Paano sinusuportahan ng healthy fats sa abokado ang kalusugan ng kalamnan? Ang abokado ay mayaman sa monounsaturated fats na tumutulong na bawasan ang pamamaga sa buong katawan, systemic inflammation. Ang pamamaga ay isang pangunahing salik sa paninigas ng kalamnan at iritasyon ng ugat sa mga senior. Ang mga taba na ito ay tumutulong din sa pagsipsip ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamina D na may mahalagang papel sa pag-regulate ng calcium at pag-urong ng kalamnan. Kasing halaga ba ng potassium ang magnesium sa pag-iwas sa pulikat? Talagang-talaga po. Ang magnesium ay gumaganap bilang isang natural na pamparelax ng kalamnan. Tinutulungan nitong pigilan ang sobrang pagka-excite ng mga signal ng ugat na siyang nagdudulot ng pulikat. Ang mga senior ay kadalasang kulang sa magnesium dahil sa epekto ng ilang gamot o pagbaba ng kakayahan ng katawan na sumipsip nito habang nagkakaedad. Ang pagsasama ng mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng abokado ay maaaring maibalik ang balanseng ito at mag-alok ng ginhawa mula sa parehong pulikat at paninigas.
Makatutulong ba ang abokado sa mga senior na nakikipaglaban din sa pananakit ng kasukasuan o arthritis? Opo, at dito lalong lumilitaw ang galing ng abokado higit pa sa mineral content nito. Ang taba nito ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na phytosterols at mga antioxidant tulad ng lutein na napatunayang nakakatulong na mabawasan ang pamamaga at paninigas ng kasukasuan. Para sa mga senior na sabay na nararanasan ang pulikat at pagkapagod ng kalamnan dahil sa arthritis, dobleng suporta ang hatid ng abokado. Paano dapat isama ng mga senior ang abokado sa kanilang dieta para sa pinakamataas na benepisyo? Napakadaling gamitin ng abokado at maaaring kainin sa parehong matamis at maalat na paraan. Durugin ito at ipalaman sa whole grain na tinapay, ihalo sa isang green smoothie o hiwain at ilagay sa ibabaw ng salad na may madahong gulay. Kapag ipinares sa mga pagkaing mayaman sa magnesium o calcium, lumilikha ang abokado ng isang synergistic effect o pinagsama-samang lakas para sa kalusugan ng kalamnan at ugat. Mayroon bang anumang dapat ikabahala sa regular na pagkain ng abokado? Ang abokado ay siksik sa calories at taba, bagamat ito ay healthy fat, kaya't mahalaga ang tamang sukat o portion control, lalo na para sa mga nagbabantay ng kanilang timbang. Mataas din ito sa potassium, kaya ang mga senior na may sakit sa bato ay dapat kumonsulta sa doktor bago ito kainin ng madalas. Para sa karamihan, ang kalahating abokado ilang beses sa isang linggo ay sapat na. 3. Espinaca spinach. Ngayon dumako tayo sa isang berdeng dahon na puno ng lakas. Ano ang nagpapabukod tangi sa espinaka sa iba pang madahong gulay para sa pag-iwas sa pulikat sa mga senior? Ang espinaka ay hindi lamang isang sahog sa salad. Ito ay isang nutrient powerhouse na naghahatid ng malakas na dosis ng magnesium. Ngunit simula pa lamang iyan, nag-aalok din ang espinaka ng isang pambihirang bonus, mga natural na nitrates na tumutulong na palakasin ang daloy ng dugo lalo na sa mga binti at ibabang bahagi ng katawan kung saan madalas umatake ang pulikat sa gabi. Paano nakakatulong ang nitrates sa espinaka upang mabawasan ang dalas ng pamumulikat? Ang nitrates ay mga compound na ginagawang nitric oxide ng ating katawan. Ang nitric oxide ay isang molekula na tumutulong na paluwagin ang mga daluyan ng dugo, blood vessels, at mapabuti ang sirkulasyon. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugang mas maraming oxygen at sustansya ang naihahatid sa mga kalamnan. Ito ay tumutulong na maiwasan ang mga biglaang pag-igting spasms, bawasan ang pagkapagod, at suportahan ang mas mabilis na paggaling ng kalamnan. Ito ay lalong mahalaga para sa mga senior na may mabagal na daloy ng dugo. Kung wala sa palengke ang espinaka, ang ating lokal na kangkong o malunggay ay mahusay ding alternatibo. Maraming senior ang may sensitibong panunaw. Dapat ba nilang kainin ang espinaka ng hilaw o luto? Bagamat ayos lang ang hilaw na espinaka sa maliliit na dami, ang pagluluto nito ay nakakatulong na bawasan ang mga oxalates. Ang oxalates ay mga natural na compound na maaaring makasagabal sa pagsipsip ng calcium at magnesium. Sa katunayan, ang bahagyang pag-steam o paggisa ng espinaka ay ginagawang mas madaling makuha ng katawan
ang mga mahahalagang mineral na ito. Isang matalinong hakbang kung sinusubukan ninyong makuha ang pinakamalakas na kapangyarihang panlaban sa pulikat mula sa inyong mga gulay. Makatutulong ba ang espinaka partikular sa mga pulikat sa gabi? Opo, at narito kung bakit. Ang magnesium ay sumusuporta sa pagre-relax ng kalamnan at sa balanse ng nervous system na parehong mahalaga para sa mahimbing na pagtulog. Ang isang hapunan na mayaman sa magnesium o isang magaan na merienda sa gabi na gawa sa espinaka ay maaaring makatulong na pakalmahin ang mga kalamnan at bawasan ang pagkakataong magising dahil sa masakit na pulikat. Magandang opsyon ba ang espinaka para sa mga senior na sinusubukang bawasan ang pagkonsumo ng sodium asin? Walang duda, ang espinaka ay natural na mababa sa sodium at mataas sa potassium na tumutulong na mapanatili ang balanse ng electrolyte nang hindi nagpapataas ng presyon ng dugo. Para sa mga senior na kailangang mag-ingat sa asin, ang espinaka ay nagbibigay ng perpektong timpla ng mineral upang suportahan ang kalusugan ng puso at katatagan ng kalamnan. Ano ang pinakamahusay na paraan upang isama ang espinaka sa isang dieta na angkop sa mga senior? Napakadaling gamitin ng espinaka at madaling ihalo sa mga sabaw tulad ng tinola o sinigang, sa mga omelette smoothie o igisa bilang side dish. Ang pagsasama ng espinaka sa mga pagkaing mayaman sa bitamina C tulad ng chili bell peppers o isang patak ng katas ng lemon o kalamansi ay tumutulong din na mapataas ang pagsipsip ng iron, isang bonus para sa enerhiya at kalusugan ng dugo. Paano pinupunan ng espinaka ang mga benepisyo ng saging at abokado na natalakay na natin? Hindi tulad ng saging na mas mataas sa potassium at ng abokado na mayaman sa healthy fats, ang espinaka ay nakatuon sa magnesium at sa mga nitrates na nagpapalakas ng sirkulasyon. Kung pagsasama-samahin, bumubuo sila ng isang kumpletong trio. Saging mabilis na potassium. Abokado, ibis suporta laban sa pamamaga at sustansyang fat-soluble. Espinaka, ibisas magnesium at tulong sa sirkulasyon. Para kang bumubuo ng sarili mong anti-cramp dream team kung saan bawat manlalaro ay may natatanging lakas. 4. Buto ng kalabasa. Maaaring maliit ngunit ang epekto nito ay malaki. Paano makakagawa ng malaking epekto sa pulikat ang isang bagay na kasing liit ng buto ng kalabasa? Huwag ninyong maliitin ang kanilang laki. Ang mga buto ng kalabasa na kilala rin bilang pepitas ay kabilang sa mga pinakamayamang natural na mapagkukunan ng magnesium. Isang maliit na dakok lamang, humigit kumulang 28 gramo o mga 2 kutsara, ay maaaring magbigay ng halos 40% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa magnesium. Ito ang gumagawa sa kanila na isa sa mga pinakamabisa at pinakamadaling kainin na panlaban sa pulikat. Bakit lalong nakakatulong sa mga senior ang magnesium mula sa buto ng kalabasa? Ang buto ng kalabasa ay nag-aalok ng isang anyo ng magnesium na madaling tunawin galing sa halaman at tumutulong na i-regulate ang mga signal ng ugat at pag-urong ng kalamnan, lalo na sa mga binti. Dahil ang mga senior ay mas madalas makaranas ng kakulangan sa magnesium, ang simpleng pagdaragdag nito sa dieta ay isang napakalaking tulong. Maaari bang mapabuti
ng buto ng kalabasa ang pagtulog. Bukod sa pag-iwas sa pulikat, nakakagulat, pero opo. Bukod sa magnesium, ang buto ng kalabasa ay naglalaman din ng tryptophan, isang amino acid na nagtataguyod ng produksyon ng serotonin at melatonin. Ang dalawang ito ay susi sa mas mahusay na kalidad ng pagtulog. Ito ang dahilan kung bakit ang buto ng kalabasa ay lalong nakakatulong para sa mga taong nagigising dahil sa pulikat o nahihirapang makatulog muli pagkatapos ng isang atake. Mas mahusay ba ang buto ng kalabasa kaysa sa mga magnesium supplement? Ang magnesium na nakukuha sa pagkain tulad ng mula sa buto ng kalabasa ay kadalasang mas madaling masipsip ng katawan at may kasamang iba pang kapaki-pakinabang na sustansya tulad ng zinc, healthy fats at antioxidants. Bagamat maaaring makatulong ang mga suplemento sa ilang kaso, ang buto ng kalabasa ay nagbibigay ng isang balanse at natural na paraan upang mapalakas ang mga antas ng magnesium nang hindi nasusobrahan. Ano ang pinakamainam na paraan upang kainin ang buto ng kalabasa para makuha ang pinakamaraming benepisyo? Upang mapakinabangan ng husto ang mga sustansya, piliin ang mga buto ng kalabasa na walang asin at tuyo na niluto, dry roasted o hilaw. Maaari ninyo itong iwiwisik sa ibabaw ng oatmeal yogurt salad o ihalo sa mga smoothie. Perpekto rin ito bilang isang merienda bago matulog. Isang kutsarita lamang bago matulog ay maaaring makatulong na ilayo ang mga pulikat sa binti habang nagtataguyod din ng mas malalim na pagtulog. Maaari bang makatulong ang buto ng kalabasa sa mga may iba pang kaugnay na issue tulad ng restless legs o panginginig? Opo. Ang magnesium ay hindi lamang sumusuporta sa mga kalamnan. May papel din ito sa kalusugan ng ugat. Ginagawa itong kapaki-pakinabang para sa mga taong nakakaranas ng restless leg syndrome, RLS, panginginig, o pakiramdam na parang tinutusok ng karayom. Kasama ng mga anti-inflammatory fats sa mga buto, maaari nitong mapawi ang iritasyon na kasama ng mga banayad na issue sa ugat. Paano pinupunan ng buto ng kalabasa ang mga pagkaing natalakay na natin? Ang saging, abukado at espinaka ay bawat isa ay may dalang natatanging lakas. Ang buto ng kalabasa ay nagdaragdag ng puro at pampatulog na magnesium kasama pa ang zinc at tryptophan, mga sustansyang hindi gaanong mataas sa iba. Isipin sila bilang night shift worker sa iyong anti-cramp team na tahimik na nagpapanatili ng kalmado habang kayo ay natutulog. Hi, salmon at sardinas. Pag-usapan naman natin ang yaman mula sa dagat. Ang salmon at sardinas ay siksik sa omega-3 fatty acids na napatunayang nagpapababa ng pamamaga sa mga kalamnan at kasukasuan, isang ugat na sanhi ng paulit-ulit na pamumulikat at paninigas. Nag-aalok din sila ng mayamang kombinasyon ng bitamina D at calcium na parehong mahalaga para sa pagpapanatili ng paggana ng kalamnan at ugat, lalo na sa mga tumatandang katawan. Paano partikular na nakakatulong ang omega-3 sa pamumulikat? Binabawasan ng omega-3 ang produksyon ng mga inflammatory compound na maaaring mang-irita sa mga ugat at magpatigas sa mga kalamnan. Para sa mga senior na nakakaranas ng pulikat kasabay ng pananakit ng kasukasuan, arthritis,
o pananakit ng kalamnan, ang omega-3 ay nagbibigay ng dobleng suporta. Pinapawi nito ang pamamaga na nagpapalala sa pulikat at ang sakit na naglilimita sa pagkilos. Bakit lalong nakakatulong ang sardinas para sa mga senior na may mababang antas ng calcium? Ang sardinas, lalo na kapag kinain kasama ang malambot at nakakain nitong mga buto, ay isa sa pinakamayamang natural na mapagkukunan ng calcium. Ito ay mahalaga dahil ang calcium ay nakikipagtulungan sa magnesium at potassium upang maganap ang maayos na pag-urong ng kalamnan. Kung walang sapat na calcium, nagkakamali ng signal ang mga ugat at naninigas ang mga kalamnan. Para sa mga senior na hindi hiyang sa gatas o dairy products ang sardinas, ay nag-aalok ng isang alternatibong nagpapatibay ng buto at nagbabawas ng pulikat sa ilang kagat lamang. Ano ang papel ng bitamina D sa pag-iwas sa pulikat at paano nakakatulong ang mga isdang ito? Tinutulungan ng bitamina D ang katawan na sumipsip ng calcium at may mahalagang papel sa paggana ng kalamnan at pagpapadala ng signal sa ugat. Ang kakulangan sa bitamina D ay karaniwan sa mga nakatatanda at naiugnay sa pagtaas ng panghihina ng kalamnan at pamumulikat. Ang mga matatabang isda tulad ng salmon at sardinas ay kabilang sa iilang natural na mapagkukunan ng pagkain ng bitamina D na ginagawa silang mahalaga para sa mga senior na hindi gaanong naaarawan. Makatutulong ba ang mga isdang ito sa mga senior na may pulikat sa araw at gabi? Opo, walang duda. Ang mga epektong anti-inflammatory ng omega-3 kasama ng suportang pamparegula ng kalamnan mula sa calcium at bitamina D ay nag-aalok ng ginhawa sa buong araw. Nakararanas man kayo ng pulikat habang may pisikal na aktibidad o habang natutulog, ang mga sustansyang ito ay gumagana sa likod ng mga eksena upang mapanatiling kalmado, balanse at puno ng sustansya ang mga hibla ng kalamnan. Gaano kadalas dapat kumain ng salmon o sardinas ang mga senior para makuha ang mga benepisyong ito? Layuning kumain ng 2 serving ng matatabang isda bawat linggo. Ang isang serving ay maaaring isang inihaw na salmon fillet o isang lata ng sardinas sa whole grain na tinapay o salad. Kung mahirap makakuha ng sariwang isda, ang mga frozen o delata na nakababad sa tubig o olive oil ay kasing epektibo rin. Paano kung hindi gusto ng isang tao ang isda? Mayroon bang mga alternatibo? Para sa mga hindi mahilig sa isda, ang mga fish oil supplement ay maaaring magbigay ng katulad na benepisyo ng omega-3. Ngunit wala itong kasamang calcium at bitamina D na natural na matatagpuan sa sardinas. Isa pang opsyon na galing sa halaman ay ang algae-based omega-3, ngunit muli mahalagang ipares ito sa mga pagkaing mayaman sa calcium tulad ng mga madahong gulay o fortified plant milks upang matumbasan ang kumpletong benepisyo ng mga isdang ito. Yogurt. Isang pagkain na hindi lamang masarap, kundi puno rin ng benepisyo. Ang yogurt ay hindi lamang isang masarap na panghimagas, kundi isa ring mahusay na mapagkukunan ng calcium. Ito ay madaling tunawin na ginagawa itong isang kamangha-manghang pagpipilian para sa mga nakatatanda na maaaring hindi nakakakuha ng sapat na calcium mula sa ibang mga pagkain tulad ng mga berdeng gulay o isda. Ang calcium ay hindi lamang para sa buto. Ito ay kritikal
para sa maayos na paggana ng ating mga kalamnan. Paano naiiba ang yogurt sa ibang mga mapagkukunan ng calcium tulad ng sardinas o madahong gulay? Hindi tulad ng sardinas, ang yogurt ay nag-aalok ng mas magaan at mas maraming gamit na opsyon na perpekto para sa almusal, merienda o kahit bilang base para sa mga smoothie. Kung ikukumpara sa mga gulay, nagbibigay ito ng mas puro at madaling masipsip na anyo ng calcium. At narito pa ang isang bonus, maraming uri ng yogurt ang naglalaman din ng bitamina D na nagpapahusay sa pagsipsip ng calcium na lumilikha ng isang natural na pagtutulungan sa bawat kutsara. Makatutulong ba ang yogurt sa higit pa sa pamumulikat lamang? Opo. Ang yogurt, lalo na ang Greek yogurt, ay mayaman sa protina na tumutulong sa pagkumpuni ng mga hibla ng kalamnan at pagpapanatili ng lakas, parehong mahalaga para sa tumatandang mga binti. Bukod pa rito, ang yogurt ay puno ng probiotics o mabubuting bakterya na nagpapabuti sa kalusugan ng bituka. Ang malusog na bituka ay maaaring suportahan ang mas mahusay na pagsipsip ng mga sustansya kabilang ang mga mineral tulad ng magnesium at potassium na mahalaga sa pag-iwas sa pulikat. Mas mahusay ba ang Greek yogurt kaysa sa regular na yogurt? Para sa mga senior, tiyak na mas mainam po. Ang Greek yogurt ay naglalaman ng halos doble ng protina kumpara sa regular na yogurt at may mas kaunting asukal at mas maraming potassium. Ito ay mas makapal, mas malinamnam at kadalasang mas nakakabusog na ginagawa. Itong isang matalinong pagpipilian para sa mga senior na nais i-maximize ang nutrisyon habang pinapanatili ang calories sa tamang antas. Bukod pa rito, ang siksik nitong texture ay napakasarap ipares sa mga karagdagang panlaban sa pulikat tulad ng mga manibuto at prutas. Paano naman ang mga senior na may lactose intolerance? Makikinabang pa rin ba sila sa yogurt? Maraming tao na may lactose intolerance ang nakakayanan pa rin kumain ng Greek yogurt o mga lactose-free na yogurt dahil mas mababa ang nilalaman nitong lactose at kadalasang mas magaan sa sistema ng panunaw. Mayroon ding mahuhusay na plant-based yogurts na gawa sa gatas ng almendras, niyog o soya na pinatibay ng calcium at vitamina D upang maghatid ng katulad na mga benepisyong sumusuporta sa kalamnan. Paano makakatulong ang yogurt sa pamumulikat ng binti sa gabi? Ang calcium ay may direktang papel sa pagpapakalma ng pagiging aktibo ng kalamnan, lalo na sa panahon ng pahinga. Ang pagkain ng isang maliit na serving ng yogurt sa gabi marahil na may mga toppings na mayaman sa magnesium tulad ng buto ng kalabasa o almendras ay maaaring makatulong na i-relax ang iyong mga kalamnan at nervous system na ginagawang mas madaling makatulog at manatiling walang pulikat sa buong gabi. 7. Itlog. Madalas na pinupuri ang itlog para sa mataas na kalidad nitong protina. Ngunit pagdating sa pag-iwas sa pulikat, ang tunay na lakas nito ay nakasalalay sa nilalaman nitong bitamina B12. Ang mahalagang bitamina na ito ay may susing papel sa paggana ng ugat at sa produksyon ng pulang selula ng dugo, red blood cells, na parehong kritikal para sa paghahatid ng oxygen at pagkontrol sa paggalaw ng kalamnan. Kung walang sapat na B12,
maaaring magkamali ng kilos ang mga kalamnan, mangilig ang mga ugat, at mas madalas mangyari ang pulikat lalo na sa gabi. Paano sinusuportahan ng bitamina B12 ang kalusugan ng ugat at kalamnan? Tinutulungan ng bitamina B12 na mapanatili ang myelin sheath ang proteksyon na bumabalot sa iyong mga ugat. Tinitiyak nito na ang mga signal sa pagitan ng iyong utak at mga kalamnan ay naipapadala ng maayos at walang aberya. Ang mga senior ay partikular na nasa mataas na panganib ng kakulangan sa bitamina B12 dahil ang pagsipsip nito ay may tendensyang bumaba habang nagkakaedad. Ang itlog ay nagbibigay ng isang madali at banayad na mapagkukunan ng mahalagang sustansyang ito. Sapat na ba ang puti ng itlog o kailangan din ang pula yolk? Depende po iyan sa inyong mga layunin sa kalusugan. Ang puti ng itlog ay mayaman sa protina at walang kolesterol na ginagawa itong isang opsyon na palakaibigan sa puso para sa mga senior na may mataas na kolesterol. Gayunpaman, ang bitamina B12, bitamina D at mga healthy fats ay pangunahing matatagpuan sa pula ng itlog. Para sa mga nag-aalala tungkol sa kolesterol, isang balanseng diskarte tulad ng isang buong itlog kasama ang dagdag na puti ng itlog ay maaaring magbigay sa inyo ng pinakamahusay sa parehong mundo suporta sa kalamnan ng hindi sumosobra sa kolesterol. Makatutulong ba ang itlog sa paggaling ng kalamnan pagkatapos ng pisikal na aktibidad o physical therapy? Walang duda. Ang itlog ay itinuturing na isang kumpletong protina na nangangahulugang naglalaman ito ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na kailangan para sa pagkumpuni at paggaling ng kalamnan. Naglalakad man kayo, nag-eehersisyo o sumasailalim sa physical therapy upang mapawi ang paninigas o panghihina, ang itlog ay nagbibigay ng mga building blocks na kailangan ng inyong mga kalamnan upang gumaling, lumakas at labanan ang pamumulikat. Paano nakikinabang ang mga senior sa itlog na nakikipaglaban din sa pagkapagod o mga issue sa balanse? Ang pagkapagod at mahinang balanse ay madalas na naguugat sa panghihina ng kalamnan, mababang metabolismo ng enerhiya o kakulangan sa bitamina. Ang itlog ay nag-aalok ng isang malinis at mahusay na panggatong na may protina B12 at bitamina D na tumutulong na patatagin ang mga antas ng enerhiya at suportahan ang koordinasyon. Kapag isinama sa mga pagkain tulad ng yogurt o espinaka, bumubuo ito ng isang almusal na siksik sa sustansya na nagpapalakas sa parehong kalamnan at nervous system. Ano ang pinakamalusog na paraan para sa mga senior na ihanda at kainin ang itlog? Manatili sa mga banayad na paraan ng pagluluto tulad ng nilaga, poached o bahagyang scrambled gamit ang kaunting olive oil. Iwasan ang pagprito sa mantikilya o ipares sa mga pagkaing mataas sa sodium tulad ng bacon o sausage. Ang itlog ay napakasarap ding ipares sa mga pagkaing panlaban sa pulikat tulad ng espinaka para sa magnesium, kamote para sa potassium o whole grain na tinapay para sa fiber at B vitamins. 8. Buko juice, coconut water. Ito ang tinatawag na natural na sports drink ng kalikasan. Ang buko juice o coconut water ay madalas na tinutukoy bilang sports drink ng kalikasan at ito ay may magandang dahilan. Ito ay likas na mayaman sa mga electrolytes tulad ng potassium,
magnesium, sodium, at calcium, na lahat ay mahalaga para sa tamang pag-urong ng kalamnan at hydration. Ginagawa itong lalong nakakatulong para sa mga senior na nakakaranas ng pulikat na may kaugnayan sa dehydration, mababang antas ng mineral o mga side effect ng gamot. Paano maihahambing ang buko juice sa ordinaryong tubig o mga sports drink para sa hydration? Habang ang ordinaryong tubig ay mahalaga para sa hydration, wala itong sapat na nilalaman ng electrolyte na kailangan upang suportahan ang paggana ng kalamnan. Sa kabilang banda, maraming komersyal na sports drink ang naglalaman ng idinagdag na asukal artipisyal na pampalasa o mataas na sodium na hindi perpekto para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may mataas na presyon ng dugo. Ang buko juice ay nagbibigay ng isang mas malinis at mas mababang asukal na alternatibo na nag-hydrate at nagpapalit ng mga mineral ng natural. Potassium ba ang pangunahing mineral na panlaban sa pulikat sa buko juice? Opo, ngunit hindi lamang ito ang nag-iisa. Ang isang tasa ng buko juice ay naglalaman ng humigit kumulang 600 mg ng potassium, mas marami pa sa isang saging. Nagbibigay din ang buko juice ng magnesium at maliliit na halaga ng calcium at sodium na lumilikha ng isang balanseng timpla ng mineral na tumutugon sa maraming sanhi ng pamumulikat ng binti. Makatutulong ba ang buko juice sa mga pulikat na sanhi ng mga gamot tulad ng diuretics? Tiyak na tiyak po. Maraming senior ang umiinom ng diuretics upang pamahalaan ang mataas na presyon ng dugo o mga kondisyon sa puso. Ang mga gamot na ito ay madalas na humahantong sa pagkawala ng electrolyte partikular na ang potassium at magnesium na maaaring mag-trigger ng madalas na pamumulikat. Ang buko juice ay nag-aalok ng isang banayad ngunit epektibong paraan upang mapalitan ang mga nawawalang electrolytes na iyon nang hindi binibigla ang sistema. Kailan ang pinakamainam na oras upang uminom ng buko juice para sa pag-iwas sa pamumulikat? Ang buko juice ay epektibo kapwa sa araw at bago matulog. Ang pag-inom ng isang baso pagkatapos ng magaan na pisikal na aktibidad o sa gabi ay maaaring makatulong na muling kargahan ang iyong mga antas ng electrolyte at maiwasan ang mga pulikat sa gabi. Ito rin ay isang matalinong pagpipilian upang mag-rehydrate pagkatapos pagpawisan o pag-inom ng mga gamot na nagpapataas ng pagkawala ng likido. Mayroon bang anumang pag-iingat para sa mga senior sa regular na pag-inom ng buko juice? Opo. Bagamat ang buko juice ay karaniwang ligtas, ito ay mataas sa potassium. Kaya't ang mga senior na may malalang sakit sa bato, chronic kidney disease o ilang partikular na kondisyon sa puso ay dapat kumonsulta sa kanilang doktor bago ito inumin araw-araw. Mahalaga rin na piliin ang mga uri na walang dagdag na asukal upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagkonsumo ng asukal. 9. Kamote sweet potato. Isang pambihirang hiyas sa mundo ng nutrisyon. Ang kamote ay isang pambihirang hiyas sa nutrisyon. Nag-aalok ito ng isang trio ng mga mineral na panlaban sa pulikat, potassium, magnesium at calcium. Lahat sa isang masarap at mayaman sa fiber na pakete. Ang balanseng ito ay ginagawa itong isang perpektong pagpipilian para sa mga senior na kailangang natural na magpalit ng mga electrolytes nang hindi umaasa sa mga suplemento o mga sobrang prosesong pagkain. Isipin ang kamote
Bilang mineral multivitamin ng kalikasan, maaaring i-bake, i-mash o iihaw. Paano maihahambing ang kamote sa saging sa nilalaman ng potassium? Nakakagulat, ngunit ang kamote ay madalas na tumutumbas o humihigit pa sa saging sa potassium depende sa laki at paghahanda. Ang isang katamtamang laking kamote ay maaaring maglaman ng higit sa 500 milinan ng potassium. Dagdag pa, ang kamote ay may bonus na mabagal matunaw na carbohydrates na tumutulong na mapanatiling mas matatag ang mga antas ng asukal sa dugo, mahalaga para sa mga senior lalo na sa mga may diabetes. Nakatutulong ba ang kamote na bawasan ang pamamaga na maaaring maging sanhi o magpalala ng pamumulikat? Opo. Ang kamote ay mayaman sa mga antioxidant tulad ng beta-carotene na nagiging bitamina A sa katawan at bitamina C na tumutulong na bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa mga kalamnan at kasukasuan. Ito ay partikular na nakakatulong para sa mga senior na nakakaranas ng pulikat kasabay ng arthritis, paninigas o pananakit ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. Kaya't habang pinapakalma ng magnesium ang kalamnan, pinapakalma naman ng mga antioxidant na ito ang pamamaga sa likod ng mga eksena. Kailan ang pinakamainam na oras upang isama ang kamote sa iyong meal plan para sa suporta sa kalamnan? Ang kamote ay napakadaling gamitin at maaaring kainin anumang oras ng araw. Ito ay lalong nakakatulong sa hapunan kung saan ang complex carbs at mga mineral na nagpapakalma sa kalamnan ay maaaring makatulong na mabawasan ang pamumulikat sa gabi at suportahan ang mas mahusay na pagtulog. Ang pagpares nito sa isang protina tulad ng itlog o isda ay maaaring lumikha ng isang kumpletong pagkaing panlaban sa pulikat. Mayroon bang mga partikular na paraan ng pagluluto na nagpapanatili ng mga sustansyang panlaban sa pulikat nito? Opo. Ang pag-bake o pag-steam ng kamote ay tumutulong na mapanatili ang pinakamaraming sustansya, lalo na ang potassium at bitamina C. Ang pagpapakulo ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng ilang mineral sa tubig. Kaya kung magpapakulo kayo, isaalang-alang ang paggamit ng pinagpakuluang tubig sa mga sabaw o stews. Para sa dagdag na lakas laban sa pulik at budburan, ang inyong lutong kamote ng 1 kurot ng cinnamon at 1 kutsara ng Greek yogurt, isang perpektong timpla ng potassium, calcium at protina. 10. Almendras, almonds. Ang huli sa ating listahan, ngunit tiyak na hindi pinakamahina. Ano ang nagpapabukod tangi sa almendras mula sa ibang mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng espinaka o mga buto? Hindi tulad ng mga madahong gulay o buto ng kalabasa, ang almendras ay nagdadala ng isang balanseng profile ng sustansya. Bukod sa magnesium, naglalaman ito ng vitamina E, healthy monounsaturated fats, protina mula sa halaman, at isang katiting na calcium. Lahat ng ito ay sumusuporta sa paggaling ng kalamnan, nagpapababa ng pamamaga, at nagtataguyod ng mas mahusay na sirkulasyon. Madali rin itong itago at hindi madaling masira na ginagawa itong perpekto para sa mga abalang senior na nangangailangan ng simple at malusog na mga opsyon. Paano sinusuportahan ng bitamina E ang kalusugan ng binti at kalamnan? Yung bitamina E ay isang makapangyarihang antioxidant
na nagpoprotekta sa mga selula ng kalamnan mula sa pinsala ng oxidative, lalo na mahalaga para sa mga tumatandang kalamnan na mas madaling kapitan ng pamamaga at pagkapagod. Tumutulong din itong suportahan ang malusog na sirkulasyon na mahalaga para sa paghahatid ng oxygen at sustansya sa mga kalamnan na nagpapababa ng panganib ng mga biglaang pag-igting at pulikat. Makatutulong ba ang almendras sa parehong pamumulikat sa araw at gabi? Opo. Ang almendras ay nagbibigay ng matatag at mabagal matunaw na enerhiya at mga mineral na tumutulong na i-regulate ang paggana ng kalamnan sa buong orasan. Ang isang maliit na dakok bilang merienda sa hapon ay maaaring makatulong na maiwasan ang mga pulikat na may kaugnayan sa aktibidad. Habang ang ilang piraso ng almendras bago matulog na ipinares sa yogurt o isang piraso ng prutas ay maaaring suportahan ang pagre-relax ng kalamnan sa magdamag, lalo na sa mga madalas makaranas ng pamumulikat sa gabi. Kasing epektibo ba ang mga roasted almonds kumpara sa hilaw na almendras para sa pag-iwas sa pulikat? Pareho pong may benepisyo. Ang mga hilaw o dry roasted na almendras na walang asin ay nagpapanatili ng karamihan sa kanilang mga sustansya at perpekto para sa kalusugan ng puso at pag-iwas sa pulikat. Gayunpaman, ang mga may asin o oil-roasted na uri ay maaaring magdagdag ng labis na sodium o hindi malusog na taba na maaaring sumalungat sa mga benepisyo, lalo na para sa mga senior na may mataas na presyo ng dugo. Tandaan, mas simple, mas mabuti. Ilang almendras ang dapat kainin ng isang senior para makuha ang mga benepisyo ng hindi sumusobra. Ang isang maliit na dakok humigit kumulang 10 hanggang 15 piraso ng almendras bawat araw ay sapat na upang magbigay ng isang makabuluhang tulong ng magnesium at healthy fats ng walang labis na calories. Para sa mga senior na nag-aalala tungkol sa tamang sukat, subukang i-proportion ang mga almendras sa mga maliliit na supot o idagdag ang mga ito sa mga smoothie salad o oatmeal. Konklusyon, nakarating na kayo sa dulo ng kumpletong listahan, 10 makapangyarihang pagkain, bawat isa ay may sariling natatanging papel sa laban kontra sa pamumulikat ng binti. Mula sa mabilis na bigay potassium ng saging hanggang sa matatag na daloy ng magnesium at antioxidant support ng almendras, ito ay hindi lamang isang menu. Ito ay isang diskarte. Huminto muna tayo at tingnan ang mas malaking larawan. Ang pamumulikat ay hindi basta-basta nangyayari. Madalas ito ay paraan ng inyong katawan ng pagwawagayway ng pulang bandila na sumisenyas ng mga kakulangan sa sustansya, dehydration, mahinang sirkulasyon o pamamaga. Ang kagandahan ng listahang ito ay hindi nito ginagamot ang pulikat sa pamamagitan ng mga tableta o panandaliang lunas. Binibigyan kayo nito ng kapangyarihan na maiwasan ito ng natural sa pamamagitan ng pagpapakain sa inyong katawan ng kung ano talaga ang kailangan nito. Narito kung paano nagtutulungan ang lahat. Saging at kamote pinupuno ang inyong reserbang potassium na nagpapanatiling maayos at tuloy-tuloy ang pag-urong ng kalamnan. Abokado at almendras naghahatid ng magnesium at healthy fats upang pakalmahin ang mga ugat at i-relax ang mga kalamnan. Espinaka at buto ng kalabasa
nagdadala ng malalim na suportang mineral at nilalabanan ang mga nakatagong kakulangan na maaaring magdulot ng biglaang pulikat. Salmon at sardinas. Binabawasan ang pamamaga at pinapanumbalik ang paggaling ng kalamnan gamit ang omega-3 vitamina D at calcium. Yogurt at itlog nagtatayo ng mas matibay na mga kalamnan at ugat na nagbibigay ng mataas na kalidad na protina, bitamina, B12 at calcium. Buko Juice Natural na nag-hydrate sa inyo, nagbabalanse ng mga electrolytes at pumipigil sa dehydration na nagdudulot ng pulikat. Bawat isa sa mga pagkaing ito ay may mahalagang papel, ngunit kapag pinagsama-sama sila ay nagiging isang holistic o buong solusyon na nakabatay sa pagkain para sa isa sa mga pinakakaraniwan at nakakainis na issue na kinakaharap ng ating mga senior. Isang mahalagang aral mula sa inyong doktor bilang inyong manggagamot, nais kong iwan sa inyo ang isang paalala. Ang pagtanda ay hindi isang parusa, kundi isang pribilehiyo. Ito ay isang yugto ng buhay kung saan ang karunungan ay namumulaklak at ang kalikasan sa kanyang walang hanggang kabutihang loob ay nagbigay sa atin ng mga kasangkapan upang gawing maganda, malusog at makabuluhan ang paglalakbay na ito. Ang mga pagkaing ito ay hindi lamang pampawi ng gutom. Ang mga ito ay mga biyaya na nagpapagaling, nagpapalakas, at nagpapanumbalik ng sigla. Ang pag-aalaga sa inyong katawan ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal sa sarili. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button. Malaki po ang naitutulong nito upang makapaghatid pa kami ng mas maraming mahalagang nilalaman. Mag-iwan po kayo ng komentos sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin tanong o kung anong paksa ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod. Gustong-gusto po naming makarinig mula sa inyo at siyempre, pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang aming mga pinakabagong payo at kaalaman sa kalusugan. Manatiling may kaalaman, manatiling malusog, at magkita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. Huwag kalimutang ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay na maaaring makinabang din dito.